Good morning, good afternoon, good evening, especially those of the other side of the world. There is no time and space between us. There's only this present moment, and we are one. We're now on diary entry number 1237. Oh Jesus, what darkness is enveloping me, and what nothingness is penetrating me. But my Jesus, do not leave me alone. Grant me the grace of faithfulness. Although I cannot penetrate the mystery of God's visitation, it is in my power to say your will be done. O Jesus, anong kadiliman ang bumabalot sa akin at kung anong kawalan ang tumatagos sa akin. Ngunit Jesus ko, huwag mo akong pababayaan. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya ng katapatan. Bagamat hindi ko maarok ang misteryo ng pagdalaw ng Diyos, nasa aking kapangyarihang sabihin, mangyari nawa ang iyong kalooban. A soul that is enveloped in darkness is experiencing a different form of suffering. Maaring walang physical suffering and mainly emotional and psychological. Pwede rin naman na physical suffering lang. But the soul is covered in darkness because of hopelessness. Nawawalan siya ng pag-asa kung patuloy na hindi siya magkakaroon ng lakas, kung hindi siya mabibiyayaan ng kalinga ng Panginoon. While Faustina is recognizing that she is filled with darkness, she appealed to the Lord. Huwag mo akong iwan. Diyan ka lang. Sapagat ang Diyos lamang ang makapagpapagaan ng kung anong suffering ang daranasin o dinaranas ng isang kaluluwa. But for people who do not have enough faith and trust in the Lord, pag binalot ng kadiliman ng kanilang mundo, nagkakaroon ng ibang pag-iisip at kadalasan dahil sa kawalan ng pag-asa, kinikitil nilang sarili nilang buhay. So ito yung talagang wala ng kapag-asa. Andiyan ang Panginoon sa kanila, kaya lang hindi nila yun makita, hindi nila ma-recognize. Ang kanilang mga matay na natiling nakapinig, ang tenga ganun din. Wala na siyang maramdaman, wala siyang makitang pag-asa. Maging kung meron man siyang mahal sa buhay na sa tabi niya, di rin mabago ang kaniyang pakiramdam. Now we have to be careful with this. Yung mga ganyang klase ng mga tao na nagpapakita ng ganyang sintomas, dapat bilang mga depoto, madali nating nare-recognize. And immediately, balutin sila ng awa ng Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Because on their own, hindi na nila kaya. Kasi nga wala ng pag-asa. Although for those souls who are really strong, katulad ni Faustina, no, kahit na binabalot ng kadiliman ng kanyang kaluluwa, sisikapin at sisikapin niyang paglabanan ng kung anong mga kadiliman mayroon.
Sabi niya, although I cannot penetrate the mystery of God's visitation, hindi niya makikita yan na ang Panginoon ay nandun lang, di siya iniiwan. It is in my power to say, bagamat hindi kanya nakikita. Sabi niya, it is in my power to say your will be done. Kung ano man ang kalooban ng Diyos sa pagbalot sa atin ng kadiliman, definitely it is with God's permission. Hindi naman siya babalutin ng kadiliman at pagturusan ng matindi kung wala ang Panginoon. So you see that darkness is a part of growing or evolving as a soul. Pinagdadaanan ito ng isang kaluluwang matibay. Kahit hindi matibay, of course, no? Pero iba yung suffering to those who have already criticized or have already who was not able to anchor the faith. When darkness envelopes a person, kailangan matutunan niya kung paano niya harapin ito, kung paano niya pagtatagumpayan, kung paano siya tatayo. Kahit yung mismong pagtayo. Kasi igugupo ka ng kadiliman, ibabagsak ang katawan mo. So, when the soul, when another soul comes to lift up that soul in darkness, depende sa tatag. Sabi nga natin, ang mga gating pagkakataon ay bahagi ng pagsubok ng isang kaluluwa because this is the ultimate test of your faithfulness. Dapat may recognition, kinikilala at tinatanggap. Kapag kinilala ang kadiliman na bumabalot sa isang kaluluwa, madali lang yan. Kasi may recognition na wala ka resistance. Do not resist. Just let it be. Kapag maayos ang simula ng invocation mo, malalagpasan. Kasi sa simula pa lang, tinawag mo na ang Panginoon. Darkness should not hinder us in doing our work. So talagang parang nagkasakit ka, di ba? Parang ganon, nagkasakit ka. Pero dahil tingin mo kailangan ka ng pamilya mo, kahit na samang-samang pakiramdam mo, babangon at babangon ka, magtatrabaho. Hindi ka a-absent, no? Pipilitin mong tumayo, magtrabaho. Dahil kailangan mo yung sweldo mo para sa pamilya mo. So, ganun din, when the soul is enveloped in darkness, it has to learn how to stand on its own feet. Kasi ando na yun, no? Ang Panginoon ay nandun na rin. You're not alone. But because you are in the process of evolution, in the process of change or challenge, no, para mag-evolve spiritually, in darkness, the soul has to learn how to deal with it. And if the soul passes that darkness, was able to overcome the darkness, then it will achieve light. Siyempre, wala na yung darkness eh. Anong mamamayan sa isang kaluluwa, diliwanag na. No? So, magliliwanag na siya and the soul will be able to affect those people around him or her. Ganun po. Katulad ni Faustina, because she would always be able to overcome the darkness enveloping her at that most difficult moment na tingin niya malalagpasan niya at nalagpasan niya. Magkakamit siya talaga ng liwanag. Siyempre nga, pag wala na ang darkness, ano na bang opposite ng darkness? The light. The soul will achieve a form of light which then would
this soul would be able to assist other people around him or her. So magiging ano na siya kung dati, katulad lang siya ng mga kapitbahay niya na nawala na lang, bumagsak na siya, nakatayo, nagkaroon ng liwanag, at yung iba pa around him or her na nakasadlak sa kadiliman, natutulungan niya na mawala rin yung mga darkness sa buhay nila. So that light is so powerful, it can penetrate everything. Kaya mapapansin mo parang kung dumaranas ka nun, no? Parang may biglang solution. Kaya gaya yung sinabi ko, hapon ba yun o no, isang araw na kung may problema because darkness became light, naitago agad. No? I mean, uh, nakakita siya agad ng paraan kung paano siya makakatayo muli. Sometimes, hindi niya nakikita yung solution. Kasi nga, punong-puno pa siya ng darkness. Maaring yung manifestation of darkness is in the form of complaining. So while Jesus is already there sa tabi niya, because the soul is complaining and enveloped in darkness, hindi niya nakikita. It's also a parang skill, no, that one has to learn. Kailangan matutunan kung ito ba, nagkikrisis ka na ba? Or parang ano lang, ordinary yung may sakit ka lang. So yung recognition, kung paano ito re-recognize na meron ka niyan or nababalot ka ng kadiliman, mahalaga para sa isang kaluluwang katulad natin, isang debotong katulad natin sapagkat we have the purpose dahil meron tayong layunin. Layunin in the sense that this would lead us to higher level in the evolutionary step of the soul. Hindi tayo dapat mahirati lang sa kung ano ang meron tayo ngayon. We should always aim for perfection, no? Yung tumaas yung antas ng ating kaluluwa. Sasabihin mo, ay, okay na ako ng ganito, no? As a soul, we should always be ready. Sapagkat again, this will be the barometer. Magiging barometro ito kung ano magiging antas natin in the evolutionary ladder. And the higher we achieve in the evolutionary ladder, no, mas mataas ang na-achieve natin, mas marami tayong kaluluwang matutulungang maligtas. And again, we have to do that consciously. Hindi mo pwedeng sabihin lang na naipagdasal ko na yung kaluluwa. Of course, we know the power of prayer, but let it not remain just as yung ganun lang, no? Let us strive to overcome this darkness so that we would be able to gain more light. More light means more power. More power means more capability to help other people in need. We become better channels of God's love and mercy.